kabida, kami mga awit sa inyo at pakinggan po ninyo ang awiting ito. Pasok sa atin siya diyang kakaiba. Ito po ang aking mga po, kasama ko dito at pakinggan po ninyo ito. Siyang awiting pamasko. Puti-puti ang mga ilaw, sari-saring kulay ang natatanaw. May parol at ismasi ang bawat tahanan na sadyang kay gandang pagmasdan. Mayroon din namang bilin na kung saan Sininyo Jesus doon nakalagay, kasama ang tatlong haring naksidalaw. Patunay lang na Pasko na naman. Pasko, ang Pasko sa atin ay sadyang kakaiba. Madarama nyo ang tunay na diwa ng Pasko. Pasko, ang Pasko dito sa ay kakaiba, kaya't maraming nagbabalik bayan ng Pasko. May mga palusit at mga pailaw, mayroon ding mga kwisis na nagpupugpukan, at ganito kung salubungin ang kapaskuhan dito nga sa ating bayan. At pagkatapos ng misa sa simbang gabi, sa labasan mayroon tayong mabibili. Masarap na bibing at may mainit pang tiyan, puto bongbong, kampurado't iba pa. Penay balot, may ang kalabo. Pasko! Ang Pasko sa atin ay sadyang kakaiba. Madarama mo ang tunay na diwa ng Pasko. Pasko, ang Pasko sa atin ay sadyang kakaiba, kaya't maraming nagbabalik bayan ng Pasko. Oh, mga bala. Mayroon din namang bilin na kung saan Sininyo Jesus doon nakalagay, kasama ang tatlong haring dalaw. Patunay lang na Pasko na naman. Pasko, ang Pasko sa atin ay sadyang kakaiba. Madarama nyo ang tunay na diwa ng Pasko. Pasko, ang Pasko sa atin ay sadyang kakaiba, kaya't kami naman ay bumabati ng maligayang Pasko. Maligayang Pasko, maligayang Pasko. Mamamasko po, di ba? Tagot! Ano? Ayaw niyo yata mamasko. Nangarolin po kami mga abida. At yan po ang aming awitin na ginawa ko po para sa inyo. At ang susunod po rito ay ang pasasalamat. Damhin nyo ang lamig, kasi muli na ang Pasko'y malapit na naman dumating. Sa bawat tahanan ay inyong mapapansin mga ilaw na may iba't
ibang kulay. Lahat. Parol at Christmas tree sa gisag ng Pasko. Mga batay masasaya na nag-aawitan, may simbang gabi doon madarama na ang Pasko'y sadyang sasapit na. Mga parol, ilawan natin, sabitan natin ng sari-sari, mga candy. Laro ang Pamasko, iba't ibang pamaginado para sa mga bata na mamamasko. Lahat parol at Christmas tree sa gisag ng Pasko. Mga batay masasaya na nag-aawitan, may simbang gabi doon madarama na ang Pasko'y sadyang sasabit na. Maligayang Pasko sa inyo. Ho, 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 ho. Mamamasko po. Okay, oh. Merry Christmas! Yeah! So mga kapila, maraming salamat po sa inyo. At narinig po ninyo ang aming awitin ito. Ayan, oh, may naglaglag, oh. Tingnan mo kung magkano. Ayan, oh. Salamat, salamat, marami kong salamat sa aginado sa inyo yung natanggap. Ang inyong pagtulong lalo ng daming mahirap, higit na pagpapala ang makatanggap. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Takbo, takbo, may malaking aso. Mga bata, mag-iingat tayo. Takbo, takbo, gising na ang aso. Tigil yan na unang tumakbo. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Palakpakan po! Oh, ganito na po. At maraming salamat po sa inyong kapila. Bago po natin umpisa nito, nalaglag pantinidor, wala pa po kasing leche plan. Ha? Yeah! Ngayon po mga kabida, at ngayon po ay December 22 na po at pang-anim na pong simbang gabi ito. At pupunta po ako doon. Medyo kayak na, medyo sama po panahon. Sana po tumila at umaraw po. Magumanda panahon. Mamaya. At ako po ay nakabisa po dito. Kapaligo na ako para pumunta doon. Samahan po ninyo ako mga kabila. At tayo po ay makikinig nito. Kung ano po ating makita roon o ma-videohan, ay isa na rin pong magandang mapanood po ninyo yan at mapakinggan. Akin po nga, pasensya na po kung minsan po talaga nagkakaputo-puto po. Kung gawa po ng pag may lalo yung mga kanta, napakalikod po ng ating YouTube dyan. Nababaliwala po pagka ginamit ko yung katulad ng ama namin. Kaya ino-off ko, subok marahil, ikataka kayo minsan, walang tugtog na ama namin. Pero, ginagampanan po namin doon at inakatunan po kasi nayuyus niya sa babaliwala po ang aking pagbibigyo nito.
kakaperit na YouTube yan at useless. Sayang naman po. Hindi po dahil sa ako yung nagbibideo ng ganyan. Ang akin po, dahil po naamin ko sa inyo, na ito po ang aking pagbibideo ito ang nagpapalakas sa akin. Na mula rin sa aking kaisipan, ay iniisip ko na sila rin na nagpapakilo sa akin itong aking pag-YouTube at pagbibideo. Katulad po ngayon, 6 na gabi na po, magsimbang gabi. Misa de Gallo po dito sa kapilya ng ating mga patron tatagin. At mamayang alas 8 po, Sunday po ngayon, happy Sunday sa lahat po dito sa Paranaque. And wala na pong misa mamaya ng alas 8. Siyempre, ngayon po ay kasama na rin po itong simbang gabi na tawag na 4:30 ng umaga po ang umpisa. Minsan naman po pag mapaaga ang pare, umpisa na rin po nila. At mabol lang po ako. Yan mga kabida, kagabi po, medyo napuyat din po ako sa party ng mga senior citizen na medyo masaya nga ito, magulo, napakasaya po rin mga halo-halo rin po mga sabi rin tatausip na senior citizen o yung mga iba bang ang mga presidente ng ibang barangay ay nandito rin. Kaya napakarami pong tao. Yan po, at masaya po, panoodin po ninyo pagka in-upload na po para sa balit, hindi pa po na abangan na lang po ninyo dito sa Kabida YouTube channel. Maraming salamat ulit sa inyo. Ulit muli akong papasalamat. Lalo po yung mga kababayan dyan sa ibang bansa at sa mga OFW natin na sumusuporta po sa atin sa mga silent viewers po nitong Kabida YouTube channel. Muli, happy Sunday at happy birthday po sa lahat na na-celebrate ng kanilang kaarawan ngayon at happy anniversary naman po sa mga na nag-celebrate po ng kanilang arawan ng kasal. Anniversary po. Happy anniversary po sa inyo. Magpasaya po tayong lahat sa nalalapit na pagsalubong natin. Muli, kawakilang ating Panginoong Jesus. Mga Katoliko, Kristiyano, o sino man na sumasampalataya dito, ay binabati ko po kayo ng isang magandang araw, bagamat medyo panahon, ako'y naniniwala na maya-maya po ay ako'y nasisikatin din po ang araw. Ay, okay lang po ganito, medyo maambol sa labas at ako po'y lalakad na po. Maraming salamat po. Samahan po ninyo po. Good morning. Merry Christmas. Ang pito na pala, sige, akala ko pangalan. Ganun sana yung porte na pala, ang bilis. Buti kami nila, mga ambon-ambon ako ngayon. Takot sa salap. Sa Diyos, sa kalikasan, papuri sa Diyos, sa kalikasan, papuri sa Diyos.
manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, kasihan mo kami ng iyong pagmamahal upang kami nakapatid sa pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkakatawang tao ng anak mo ay mapakinabang sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, sa pagsapit namin sa pagkabuhay niya sa langit, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Hold on. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Bethlehem, Efrata, pagamat pinangamalid ka sa mga angkan ni Huda, ay sa iyo magmumula ang isang maghahari sa Israel. Ang pinagmulay buhat pa noong una, mula pa noong unang panahon. Kaya nga ang bayan ng Panginoon ay ibibigay niya sa kamay ng mga kaaway hanggang sa isilang ng babae ang sanggol na maghahari. Pagkatapos, babalik sa Israel ang lalabi sa bansang ito. Pagdating ng hari noon, pamamahalaan niya ang Israel sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon. Taglay niya ang kadakilaan. Ang pangalan ng Panginoon na kanyang Diyos. At ang Israel ay mamumuhay na ligtas, sapagkat ang hari niyaon ay kikilanlin ng buong sanlibutan. Sa kanya magmumula ang kapayapaan ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas. Yaong punong iyon na pinalagumot iyong pinalakas. Ang lingkod mong mahal ay iyong ingatan. Yamang hinirang mo ay iyong ipangsanggalan. Iyong palakasin bilang isang bansang makapangyarihan. At kung magkagayon, magbabalik kami din na magtataksi sa iyo kailanman. Aming pagsiglahin, aming pupurihin ang iyong pangalan. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Noong si Kristo'y manaog sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, ang mga hain at hudog na mga hayop ay hindi mo ibig, kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na susunugin at ang mga handog dahil sa kasalanan. Kaya't aking sinabi, narito ako, O Diyos, upang tugtin ang iyong kalooban. Ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin. Sinabi muna niya, hindi mo inibig o kinalugdan ang mga hain at handog na mga hayop, mga handog na susunugin at mga handog dahil sa kasalanan. Bagamat ito'y inihahandog ayon sa kautusan.
Sa kanya sinabi, "Narito ako upang tuklin ang iyong kalooban." Inalis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Jesucristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili, at iyo'y sapat na. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tayong lahat, narito ang lingkod ng Diyos. Magalakawan lubos ang salita ng kaloob. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Pagpuli sa iyo. Hindi nagtagal at si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati, ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka, sapagkat nananalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Kristo. Ano bang pagdalaw o pagbisita laging nag-iiwan ng magandang alaala? Kaya ka tumadalaw kasi inaalala mo yung dinadalaw mo. Kaya ka dumadalaw kasi may pag-aalala ka. Ito si Maria, napakabata. Nagmamadali kung pupuntahan mo ngayon sa Holy Land, paakyat pa naman yan. No? Malayo yun, ha? Yung kanyang nilakbay ngayon, paakyat pa yun. Pumunta siya sa Aylcari, yung lugar nila Elizabeth at na Zacarias. Siguro excited siya. Kasi naalala niyo, nang pinalita sa kanya ng Anghel Gabriel na siya ay magdadalang tao, ang anak ng Diyos ay ipagbubuntis niya. Jesus ang pangalan. At pagkatapos sabi ni Anghel, para siguro lalong maniwala ang mahal na Daling Maria, alam mo, yung pinsan mo, si Elizabeth, maugno, matanda na, pero buntis, ika-6 na buwan na. Sa atin lang kasi nauso yung salitang marites. Palagay ko, nagmamadali ang mahal na Birhen kasi gusto niya makimarites. Kasi siguro bago sa kanya nagulumihanan. Ay kasi tingnan ko si Father, usually
kapag ikaw ay 20 plus at saka 30 plus na buntis, nakaganon ka. Di ba ganun yung mga buntis? May 80. Ano yung sura niya? Ay nakaganon. Pasubsog ng pasubsog yun. Kaya magaling si San Lucas hindi lumabas ng bahay. Kasi may katandaan nga. Pareho lang naman sila, di po ba? Si Maria, dalaga. Si Elizabeth, dalaga. Dalaga. Sa tagal ng panahon, sa kalang dininig. Di ba yung asawa nito, si Zacarias, nung pinalitaan ng anghel, hindi makapaniwala? Kasi nga, sa kanyang katandaan, ang matagal, sabi ng anghel, Zacarias, dininig ng Diyos ang panalangin mo. Kaya tayo mga nagmimisa, diganyo ha, hindi kailanman makakalimot ang Diyos sa kasal, sa dasal. Hindi nalilimutan ng Diyos yung kanyang pangako. Naging tapat ka sa 7 umaga na pabalik-balik dito, maniwala ka. Magtiwala ka. Magsampalataya ka. Dahil ang bukso ng iyong damdamin at tibok ng iyong puso, hindi man yan mausal ng iyong bibig. Alam na alam ng Diyos ang hinihingi at dinadasal mo sa Kanya. Yun nga lang yung time ng tao, hindi time ng Diyos. Yung timing ng tao, hindi timing ng Diyos. Yung dasal kong ito ngayon sa 7 umaga, siguro kung gugustuhin ng Diyos, pag nakaedad pa ako ng 70, sana umabot ako, no? Pag umabot pa ako ng 70, kalooban ng Diyos yun. Kasi wala namang diferensya sa Kanya. Yung 70 at saka 20, pareho lang sa Diyos. Siya nagmamay-ari nun. Nasa tao ng talaga ang kanyang pagtitiwala at hindi magmamaliw na pananampalataya. Every visit will always entail a kind of remembrance, a kind of remembering. Kapag inaral mo ito sa Biblia, pag sinabing to remember, ibig sabihin to make it present. Kaya tayong inaalaala natin at nag-aalala tayo ng unang Pasko, nangyari na yun Pero pinapasa ngayon natin taon-taon. Tingnan niyo yung saya. Dahil pinapasa ngayon mo, tingnan mo yung mga reunion. High school, elementary, mayroon natin sa Tundalo. Tingnan mo, 67 years na sila na magkakaklase, na laging taon-taon nagpapasalamat. Inaabangan ko nga di ba siyempre, paunti-paunti 67 years. Simula nung elementary. Ako kasi walang buhok Nung nag-reunion kami ng aking mga kaklase, naku, talaga luwi. Yung iba kong mga kaklase, parang tatay ko na. Sabi niya, Father, bakit parang ang bata mo ang tingnan? Kasi yung isa talaga naman. Parang isang bulati na lang hindi nakakapirme. Mukhang tinatawag ka na sa buhay. Kaya, nung pumasok ang seminaryo, nakakabata talaga mag-problema sa mga taga-San Dionisio. At sa taga-Dominicano, yung magdadala ka ng panalangin para sa maraming tao. Every visit is always a remembrance. Paulit si San Juan Bautista sa pagkukulan ng kanyang ina. Sino ba naman ako? Sino ba naman ako? Nadadalawin ako ng nanay ng Panginoon ko. Ang Pasko ay laging pagdalaw sa atin ng Diyos. Sino ka ba naman na pinibigyan
binigyan ka pa ng buhay ng 2024 para dalawin ang Pasko. Sino ba naman ako para bigyan ng 2024 na ito at makaranas ng Pasko? Sino tayong lahat? Bakit ibinibigay ng Diyos ang saya ng Kapaskuhan ito? Dinadalaw niya tayo dahil alam niya sa maganda nating kapilyang ito, marami talaga ang uuwi at pupunta sa nagliliwanag na simbahang ito dahil may simbang gabi at misa diganyo. At sa tingin ko, hindi na magbabago yun. Umasok sa isip ni Maria. Kinasangkapan ng Diyos si Maria para maging tao ang Diyos. Pagkakataon para maipakita sa tao kung paano magpakatao at kung paano ang tao ang pinakamaganda sa lahat ng nilikha ng Diyos. Tao talaga ang pinakamaganda sa kalooban ng Diyos. Kasi pinili niyang maging tao eh. Tao lang naman ang nananakit sa kanyang kapwa-tao. Tao lang ang naiinggit sa kanyang kapwa-tao. Tao lang ang nagchichismis sa kanyang kapwa-tao. Tao lang ang nag-iipon ng sama ng loob sa kanyang kapwa-tao. Hindi ang Diyos. Kasi kung titingnan ako ng Diyos, titingnan kayo ng Diyos, titingnan niya yung buong sa katawan, para siyang tumitingin lang sa isang anak. Ang nakikita niya si Jesus. Yung Diyos Ama, sabi ko ni San Agustin, as if there's only one person to be loved. Kasi pinili niya. Tingnan niyo yung katabi mo. Baka hindi nakakarinig yan. Sabihin mo nga, ang ganda mo. Ang ganda ng pagkatao mo. Ang pogi ng pagkatao mo. Ganyan ang tingin sa'yo ng Diyos. Kaya huwag kang maniniwala pag pinapapangit ka nila. Pero ayus-ayusin mo rin ang ugali mo. Sa buhay. Ngayon siguro magandang ipaalaala, pinagpala ka sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Sa bawat pagdalaw, ang dala natin ay si Jesus. Kaya, baka naman, mayroong mga may tampo dyan sa kanilang mga magulang. Okay. Ni text, hindi makapag-text. Baka may tampo sa kanyang mga kapatid. Ang pinag-awayan lang ay ulam. Ano ba naman niya? Nakapitong Pasko na. Hindi makabati. Naghatian. Nalamangan ng kote. Naging madilim na ang paningin doon sa kanyang kapwa-tao. Ayaw ng Diyos yan. Kaya patuloy na tayong dinadalaw. Tingnan mo yung pusong makaina. Ano man sabihin sa anak niya, hindi magbabago ang kanyang pagtingin. Dalawin mo mga bata, pag dumadalaw kayo ng kapamilya, lalo na yung mga matatanda, si Jesus ang dala-dala mo. Ang biyaya sa'yo, sobrang laki. Yung maalala mo, ma-text man lamang, umatawagan mo, ay ibang-iba yun. Kahit sa buhay ng pare,
Meron na akong kaibigan. Naku, pamilya ni Lumingling. Kilala niyo si Lumingling, di ba? Pamilya niya. Oh, Father, dalawin na naman daw, sabi ni Monsignor, kayo naman Monsignor, dalawin niyo. Eh, yung Monsignor na kaibigan ng pari, si Monsignor dyan, bata pa yan. Eh, medyo mahina na. Iba pag nadadalaw ng pari. Ha? Ang pari naman, ayaw masyadong nagdadalaw. Eh, kasi pinapakain. Ha? Kaya nakakamatay sa pari, pagkain. Yun ang nagpapataas sa concern sa buhay ng pari. Ay, minsan pinagbigyan. Eh kasi nga naman, laging araw-araw, alam niyo, sila lamang yung may baboy damo. At ano ba? Naku, pagkasarap-sarap niya magluto ng baboy damo. May alaga din silang bayawa. Exotic baga. Ano yun siya, no? Dati pag pumunta ka sa Laguna, may talagang restaurant na ganyan. Exotic restaurant. Ha? Mayroon din silang pagong. Eh di sa kapipilit, pumunta yung pari. 4 sila. At saka isang Monsignor. Eto na ngayon, wow! Ang laki ng handaan. Nakita nila yung matanda, laging hinahanap. Nasaan pa si Fernando? Eh kasi yung mga alaga, baboy daw. Yeah. Pagong. Maya-maya, kumakain na sila. Ano yung Father? Talaga naman. Ang bilis namin nakakaipon ng ganito. Ah, talaga? Oo. Ang bilis niya. Ito lang ang pinapakain niya. Tapos maya sumigaw na naman siya. Inday, si Fernando. Kaya mo ngayon isang Monsignor. Yeah. Sino ba si Fernando? Baboy lang. Si Fernando pala, yung alaga nilang malaking sawa. Ha? Kaya kumakain ng mga pari, nakataas ang paa. Yung Monsignor, nung umuwi, basa yung pantalon. Kasi hindi makapunta sa CR, baka nandoon si Fernando. Ano ba? Ang nakawalan si Fernando. Ang alaala, talaga na yan. May kwento ng kaibigang pari. Ganon pa man, Ang pinakamagandang dalawin, kung nangaharap ka magkaroon ng walang sawang grasya, ang simbahan. ang dambanang ito ni Tata Dunik, naging saksi sa kasaysayan kung paano ang dami-daming tao ang binibiyayaan. Kaya sa inyo, sa ikapitong umagang ito, sa inyong pagdalaw, halinawa, dahil sa dami nating ito, dumadagundong din ang ating mga dasal at orkestra. At ang pinakamaganda pa, pinaliliwanag natin ang ating lugar na ito para magbigay paalala. Dahil pagkatapos po ng siyang na umagang ito, mamimiss ulit natin ito. Mamimiss talaga natin. Kaya yung may dalawa pa. Alamin mo talaga yung katabi mong yan. Kasi baka hindi mo na maging katabi niya. Ha? Sa susunod pa. O siya, napapahabaw tayo ha, sa pag-alaalang ito. Ang magandang alaala ng Diyos sa pag-alaala sa inyo at sa akin ang grasyang ibinibigay niya sa tuwina at sa atin. Pagsitayo po sila lahat at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ko Magawa ng lahat. Masampal tayo naman ako kay isang anak ng Diyos. Panginoon natin. Nagkakaroon siya na lang ang kilito sa amin. Pinanganak sa hanggang
Sakit ni Poncio Pilato. Pinakasay ni Rubin. Nanaot sa kinalaman ng mga lumayan. May katong araw na buhay na maguli, tumakay sa sakit. Naluplok sa kanan ng Diyos sa mga pangyarihan sa lahat. Doon magmumulat pa rin ito ang grupo sa mga buwan na ng tao. Sumasampalataya Masampalataya man ako sa Diyos, Espiritu Santo, sa banal sa banal simbahang Katolik. sa kasamahan, Samahan mo ba na? sa kapatawaran, Kawaraan mga kasalanan. sa pagkabuhay Kabuhay ng mo muli ng mga tao. at sa Sa buhay. buhay na walang hanggan. Amen. Kasama ni na Elizabeth at Maria at kabanal-banalan, tayo dumutulog at nagsusumamo kay Jesus, ang ating pinapagligtas, ating sabitin. Halina, Panginoong Jesus, halina. Halina, Panginoong Jesus, halina. Panginoong Jesus, sa mulat mula pa man, kaisa ka ng Ama. Halina ngayon at bigyan kami ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Halina, Panginoon. Jesus. Salita ng buhay, ikaw ang aming dakilang lumikha at tanging pag-asa. Halina tubusin ang gawa ng iyong mga kamay. Manalangin tayo. Halina, Panginoong Jesus. Halina. Anak ng Diyos, nang dahil sa pag-ibig mo sa amin, di ka nagkatubiling magpatawang tao. Halina't palayain kami sa kapangyarihan ng kamatayan. Manalangin tayo. Halina, Panginoong Jesus. Karangalan ng Ama, ikaw ang bukal ng aming pag-asa sa mundong binabalot ng kadiliman ng sakit at kasalanan. Halina't balutin kami ng iyong liwanag. Manalangin tayo. Halina, Panginoong Jesus, halina. Anak ng kalinis-linisang ina, halina't bahaginan kami ng iyong walang hanggang kalwalhatian. Manalangin tayo. Halina, Panginoong Jesus, halina. Para sa ating pasalubong sa taon ng Jubileo. Kaya kasi nawa nito ang ating pananampalataya at matulungan tayong makilala ang Panginoong muling nabuhay sa ating pang-araw-araw na buhay. Manalangin tayo. Halina, Panginoong Jesus, halina. Ilalangin din natin si Father Albert, yung ating isa sa pari sa katedral, na diriwang ng kanyang kaarawan sa araw. Manalangin tayo sa Happy birthday, Father Albert. Halina. Panginoong Jesus, itulot mo maging bukas ang aming kalooban at mapuspos nawa kami ng pananabik na gaya kay Mariang Kabanal-Banalan sa paghahanda para sa iyong pagsilang. Ikaw na nabubuhay at naghahayon kasama ng Ama at ng Espiritu Santo magpakailanman. Mga kabida, isa pa po na awitin. At ngayon po ay pakinggan po ninyo. Simbang gabi na, wala ka pa na Paskong darating. Nais kitang makapili, ngunit wala ka pa aking ilin. Ang nakala ko ba nais mo muling buhay ang pagmamahalan natin. Ngunit simbang gabi na'y wala ka pa. Nasaan ang pangako mo?
sabi mo pa, ikaw ay darating. Ngayong Pasko, giliw ko. Ngunit bakit hanggang ngayon di ka pa dumarating? Ikaw ba'y may tampo pa rin sa akin? Nais kong may parating sa'yo, aking giliw, na ang mahal ko ikaw pa rin. Umihimbang gabi na'y wala ka pa. Nasaan ang pangako mo? Diba ang sabing mo pa, ikaw ay darating ngayong Pasko? Giliw ko, maghihintay pa rin ako. Giliw ko, maghihintay pa rin ako. Ngayong Pasko. Thank you! Yan po, mga kabida, ang handog namin para sa inyo na awiting pamasko na gawa po ng lingkod at kabida Nilo Jeff Hernandez, at inawit ko po at kakasama po ang aking mga kabida Jillian, kabida James Brand, Kawai, at si kabida Jefferson. Magsalita, ayan, Merry Christmas po sa inyong lahat. Mamamat ko, ano, sasabihin nyo? Pipi ka po. Salita ka na, ayan o, ayan, okay? Maraming salamat po.